Metropolitan Manila Development Authority. Tiniyak ng ahensya ang buong kooperasyon sa Department of Justice. May kaugnayan yan sa CCTV footage sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Kaugnayan yan may nagkalapang report si Bombo Isa Cotoner. Tiniyak ni Metropolitan Manila Development Authority at dating Philippine National Police Chief na si Nicolas Torre III ang magiging kooperasyon ng MMDA sa nagpapatuloy na investigasyon ng Department of Justice kaugnay ng umano'y pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Ito ay matapos humiling ang kagawaran ng katarungan sa MMDA ng mga kopya ng CCTV footage sa paligid ng Senado sa Pasay City. Partikular noong Mayo 14 kung kailan umano'y umalis si De La Rosa sa Senado bandang 2:00 ng madaling araw. Ayon kay Torre, nakahanda ang kanilang kagawaran na ibigay sa mga otoridad ang lahat ng impormasyong kinakailangan para sa investigasyon. Anya, hindi ito usapin ng personalidad kundi bahagi ng proseso at tungkulin ng mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan. Dagdag pa niya, anumang impormasyon na nasa database ng ahensya ay maaari nilang ibahagi sa mga investigador. I think there's a letter na lumabas nga sa internet na supposedly i-deliver ngayon sa MMDA. Whatever the investigating authorities needs and whatever the other agencies of the government needs, the MMDA is ready to cooperate and we will give them all the information that is in our database. Binigyan din pa ni Torre na walang karapatan ng mga law enforcer na mamili kung anong warrant ang kanilang ipatutupad kasunod yan na nagpapatuloy na manhunt operation laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, tungkulin ng mga pulis na ipatupad ang proseso at hindi husgahan ng kaso. Dapat igalang umiiral na sistema at batas dahil trabaho ng law enforcement ang pagpapatupad ng mga warrant. Samantala, naniniwala naman ang International Criminal Court accredited lawyer na si Attorney Ramses Villagonzalo na dapat munang iharap si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pinakamalapit na regional trial court o iba pang competent judicial authority sakaling madakip bago siya tuluyang i-turn over sa International Criminal Court. Ayon kay Villagonzalo, nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute na kailangan tiyakin muna ng lokal na hukuman kung tama ang pagkakaaresto sa akusado, kabilang na ang proper identification, kung nabasahan ito ng kanyang Miranda rights at kung walang naganap na torture o anumang paglabag sa karapatang pantao habang nasa kustodiya. Magpipingpong po yan, babalik po yan sa Article 59. Meaning dadalhin talaga dapat si Senator Bato dun sa RTC. Yun yung tinatawag namin sa law school or sa private international law, sa conflict of laws po, yung Renvoi Doctrine. Kung dito sa Article 59, dapat yan yung sundan natin, pero meron palang conflict yung isang law, yung domestic law natin na nagsasabi sa Section 17 na pwede na siyang mahuli. Pero yung Section 17 may buntot pala na pursuant to the applicable extradition laws and treaties, yun yung sinasabi kong kulatilya na magre-refer back to Article 15. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.